Good morning, Kuya, of course. Dito na po tayo sa ating segment na Usapang Pangkalusugan. Although pinag-uusapan natin palagi, mga kasambahay, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi worldwide ang Ebola virus na kung saan nasa 6,389 or more na po ang namamatay. I think we should also look into this disease na marami naman din pong pinapatay, lalo na sa ating bansa. Ito ang tinatawag na dengue, kung saan dati meron po silang season kung saan mas marami po ang nagkakaroon nitong ganitong sakit at namamatay. Pero this time daw ay talagang year-round na at wala nang pinipiling oras o panahon po ang sakit na dengue. Kaya pag-uusapan po natin ito para maiwasan, kasama pa rin po natin syempre ang ating in-house doctor, si Dr. Bong Santiago, isa pong intern. Hello. Hi, Doctor! Yes, good morning! Good morning po sa ating mga tagapanood. Oo, medyo na-miss natin ang dengue topic. Oo nga. Kasi inulan tayo ng maraming Ebola topic. Pero this time, pag-usapan natin muli ang dengue. Kasi as I've heard, Doctor, marami pa rin pong patuloy na nagkakaroon ng sakit at namamatay. And most of the time, mas mga bata pa or matatanda extremes nagkakaroon ng ganitong problema, Doctor. Yes. Kagaya ng sinabi mo kanina, no, Sis Lynn, ito po ay year-round problem na natin, ano, itong virus na to. Hindi na to kamukha ng dati na pag tag-ulan lang meron, ano. Any time of the day, any time of the month, pwede ka talagang magkaroon na ng dengue sa ngayon, ano. Ina-attribute natin to sa maraming mga bagay. Pangunahin na yung kalinisan natin sa paligid, that's number one. Yeah. And then number two, yung kaalaman natin on how to combat this disease, ano. Kasi napaka-importante na mabigyan natin ng ayuda ating mga tagapakinig at tagapanood kung paano natin malalabanan itong sakit na ito. Siyempre, okay. At balikan natin, itong ang dengue ay nanggagaling sa isang kilalang lamok. Yes. Diba? May pangalan na siya eh. Ano ba yung pangalan And niya? actually, ano siya, galing siya sa Aedes aegypti mosquito. No? Ayun, 4 na okay. strains po ang available na dengue. At kahit alin dito sa 4 na to, pag mahina ang iyong resistensya, pwede ka talagang tamaan ng mga signs and symptoms na nakikita natin sa ating mga pasyente. Ito ay po pwedeng ilang araw na lagnat, mga 5 to 7 days of fever, may kasama itong pananakit ng ulo, panlalata, hindi ka makakain, to the usual flu-like symptoms na sinasabi natin sa ating mga pasyente. And then after the fever, doon mo makikita, usually kasi, pag nawala na ang lagnat ng isang pasyente, maobserbahan mo na dapat mag-improve ka. Dapat guminhawa ka, malakas ka uli, may gana ka ng kumain, etc. But with dengue, right after the fever, right after the signs and symptoms na makita mo sa kanya, papalala siya, papahina, lalong hindi makakain, and then kumisna nga, dahil sa ganung mga simptomas, na-hospital na ang pasyente. Okay, so nagkakaroon ng fever, tapos nawawala. So akala mo magaling na papapasukin mo yung bata. Yes. Pero hindi pa rin pala siya magaling. Yes, hindi pa siya Pero may magaling. sinasabi sila kasi, Doctor, din na nagkakaroon daw ng rashes. Yes. And also, isa sa mga nakakatakot, bleeding. Yes, Not oo. only sa nose, minsan pati sa ears and all, no? Doctor, why bleeding? Bakit Okay. nagkakaroon ng bleeding? Marami nang tinawag sa dengue, no? Nung una, meron siyang grading, no? Dengue fever syndrome, dengue hemorrhagic fever, tapos may grading yan. Sa ngayon, ang ginagamit natin, dengue with warning signs, dengue without warning signs, ano? Una sa lahat, bago yung bleeding, ito kasi lamok na to ay meron siyang virus na dala, no? May Yes. toxin siya na pag kumagat sa'yo, papasok yung infection na yun sa iyong dugo, no? At kakalat yan, tatamaan niya yung mga cells ng dugo natin, at dadami ng dadami, ano? So, ang mangyayari, magkakaroon ng problema dun sa blood vessels natin, magkakaroon ng leakage o pagkakalat nung pagdurugo na yan, no? Hihina yung ating mga ugat, lalo na yung pinakamaliit na part ng ugat, yung capillaries na tinatawag. Maglalabasan ngayon yung ating mga rashes, no? Pag humina na yung resistensya ng ating mga ugat, no? So, yun yung sequela na ayaw natin sapagkat pag ganun, medyo malalang dengue na to, no? So pagka napakita na ng simptomas na pagkakaroon ng rashes, tsaka di ba, Doc, magkakaroon ka ng pasa-pasa, is it because nagbi-bleeding na sa loob tapos hindi lang makalabas? Yun ba yung ibig yes, sabihin oo. nun? Kaya nagkakaroon ka ng pasa? Oo. So meron ng paglabas dun nga sa mga ugat na yun, nagkakaroon, nagsisip out na sila, no? Yung mga dugo na yan. At bumababa ang platelet natin sapagkat yung platelet ang nagpapatuyo halos nung pagdurugo na yun, ano? So pag mababa na ang platelet ng pasyente, magkakaroon na ngayon ng paglalabas ng mga dugo na yan, ng components na yan, at doon mo nga makikita yung mga rashes. Kasi yun yung palatandaan na talagang mababa na o mahina na ang resistensya ng So pasyente. kaya pala ang dinadagdag sa mga dengue patients, platelets. Yes, most of the time platelets. Kasi pagka nagdugo, ang usually nagsastop yung platelet. Wala ka nun. Kaya dagdagdagan nila, Oo, ganon. oo. So most of the time, ganun. Pero
kung sa simula pa lang ng dengue, wala namang mga ganong simptomas pa, no? O nakikita sa pasyente. Simple IV hydration o pagsuswero lang sa pasyente. Although pinag-uusapan natin dito yung mga hospitalized patients, ano? Yeah, Doc. So magsisimula ito sa pagsuswero, pagbibigay ng vitamina, ascorbic acid, ganyan. Pero bukod pa doon, yakit pa uli natin, sa bahay pa lang, pwede na natin gamutin ng dengue. Kung may simptomas ka na, Opo. minom ka ng pampababa ng lagnat, kumain ka ng sapat, masustansyang pagkain, and of course, enough fluids. Uminom ka ng tubig o juices para makombat mo yung problema. Kasi talagang ang unang pangunahing gamot sa dengue ay hydration. Ay, hydration. Kailangan magkaroon pala. ng sapat na tubig o yun nga, ma-hydrate natin ang pasyente. Tsaka di ba doctor, sa hydration, hindi naman lang enough yung sinasabi nga nilang water. Di ba mas maganda pag umiinom ka ng mga sports drinks, oo. or buko maybe, or yung bang nilalagyan ng salt daw, a little salt and sugar. Yes, Di ba oo, doc? oo. Maganda, mas nakakatulong ng malaki yon para ma-hydrate. Meron yung na isang tayong tao. mga formula na Oral. yes, oo. oo. So ginagamit natin ito para mag-improve kagad ang dengue ng pasyente at hindi na ito mauwi sa pagpapa-ospital. Pero yun nga, binanggit mo kanina, pag meron ng mga signs of bleeding, no? Yes, opo. Kung hemorrhagic type na to, talagang we need to hospitalize patients. Tapos minomonitor na natin ang kanilang hemogram o yung CBC with platelet na tinatawag. Doc, ang tanong ko ngayon, kasi sabi mo nga, parang ginagaya nito yung simptomas ng isang normal flu. So how do you differentiate ngayon na normal flu lang siya against dun sa pwedeng dengue na siya? Kasi pag pwedeng dengue na siya, nagpapakita na siya ng ibang simptomas. So late stage na to. Paano natin mahuhuli kaagad na pagkakaroon pa lang ng first signs and kasi may sinasabi silang Tourniquet test. Oo, sila mismo, di ba masama yun? Na sila Well, mismo yung gumagawa. Kasi baka hindi naman tama yung diagnosis nila, Usually, di what ba? we do, kung sa tourniquet test, pag-usapan natin tourniquet test, Opo. meron, ginagamit natin yung BP apparatus, no? Kinukuha natin yung BP ng pasyente, tapos yung highest and lowest, tapos dun sa gitna nung kinukuha natin yung median niya, and then dun natin iipitin ng matagal dito sa ating braso, mga around 3 to 5 minutes or maybe 7 minutes, makikita natin na meron ng changes o pagkakaroon ng pamumuo ng dugo, no? Doon sa area. Pero not necessarily that. Doon sa binabanggit mo, how can we differentiate? how can no? we differentiate? Pareho sila talaga ng signs and symptoms, mga flu-like symptoms. But the thing is, this is a viral infection. So self-limiting ito, pero ito mag-improve during the flu-like symptoms pa lang. Not necessarily na pag tinamaan ka ng dengue, dire-diretso ko na into a dengue hemorrhagic or mga hospital ka. Not necessarily that. No? So, ang mangyayari, sa mga kasambahay natin, pag nakita po ninyo na may mga simptomas ng ganyan, the usual treatment management, magbigay tayo ng paracetamol kung may lagnat, vitamin C, lots of fruits, increase ang oral fluid intake, painumin ng maraming tubig, etc. The same with a common virus, no? So pwede siya mag-improve ng ganun na lang without the benefit of hospitalization. Ngayon, kung talagang sabi ko nga, right after the fever, malala pa rin ang pasyente, nalalata pa rin siya, that's the time you have to seek the consult of a doctor. At basically, basic CBC and platelet, tapos dengue blot, yung mga test na pwedeng gawin natin sa laboratory, makikita natin ang difference. Ay, yun. Ayan po, naging malinaw na sa atin mga kasambahay ha, para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit na yan. Dahil nakakatakot po, pwede po itong maging sanhi ng pagkawala ng buhay ng isang tao kung hindi po natin maagapan. Salamat ng marami, Dr. Bong. Salamat din. Salamat po ng marami.